Sa gitna ng lumalakas na pangangailangan sa renewable energy sa mundo, muling napansin ang napakalaking potensyal sa sektor ng pagmimina sa Pilipinas. Ayon sa pamahalaan, ang bansa ay mayaman sa tinatawag na critical minerals na mahalaga sa paggawa ng mga teknolohiyang ginagamit sa malinis na enerhiya tulad ng baterya, solar panels at iba pang modernong kagamitan. Ibinunto ni Acting Environment Secretary Juan Miguel Cuna na matagal nang hindi ganap na napapakinabangan ang yamang mineral ng bansa. Sa katunayan, bagamat malawak ang deposito ng mineral sa Pilipinas, tinatayang nasa 790,000 na hektarya lamang o 2.64% ng kabuang lupain ang sakop ng malalaking pagmimina. Dahil dito nananatiling maliit ang ambag ng sektor na ito sa kabuang ekonomiya o GDP ng bansa. Sa isang banda, may lohika ang layunin ng pamahalaan na paunlarin ang industriya. Kung maayos na pamamahalaan, maaaring magbukas ito ng maraming trabaho, magpasigla ng mga lokal na komunidad at magbigay ng karagdagang kita sa pamahalaan. Lalo na ngayong tumataas ang pandaigdigang pangangailangan sa mga mineral na ginagamit sa renewable energy. Malinaw na may oportunidad ang Pilipinas na maging mahalagang bahagi ng global supply chain. Patunay nito ang paglagda ng bansa sa ilang Memorandum of Understanding kasama ang bansa gaya ng Estados Unidos, United Kingdom, United Arab Emirates at Canada upang palakasin ang kooperasyon sa sektor ng mineral. Kasabay nito, itinutulak din ng gobyerno ang pagtatayo ng mga mineral processing facilities upang hindi lamang hilaw na mineral ang iluluwas ng bansa, kundi may dagdag na halaga bago pa ito maipadala sa pandaigdigang merkado. Gayunman, hindi dapat kalimutan ang mga aral ng nakaraan. Ang pagmimina ay matagal ng usapin sa Pilipinas dahil sa mga epekto nito sa kalikasan at komunidad mula sa pagkasira ng kagubatan, polusyon sa tubig hanggang sa panganib ng landslide at iba pang sakuna. Kung kaya't mahalagang tiyakin na ang anumang pagpapalawak sa pagmimina ay may mahigpit na regulasyon, malinaw na pananagutan ng mga kumpanya at tunay na pakinabang para sa mga lokal na mamamayan. Ang tunay na hamon ay kung paano babalansihin ang pag-unlad ng ekonomiya at pangangalaga sa kalikasan. Ang yamang mineral ay maaring maging susi sa pag-unlad ng bansa. Ngunit kung ito'y pamamahalaan lamang ng may pananagutan, transparency at pangmatagalang pananaw para sa kapakanan ng susunod na henerasyon. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo Kervin Daman. Basta Radyo Bombo! Basta Radio Bombo!